Gilingin na po natin o pulbusin na natin yung ating mga kawayan. Mekos-mekos na yan mga insan. Yan. Dire-diretso lang yung ating trabaho. Masaganang araw po sa ating lahat. Ako po ulit si Engineer Robert ng RM Metalworks. Ngayong araw, napakarami nating mga makinarya dito. Ito po yung ating charcoal briquetting set. Dalawang set po ito. Ito po yung unang set natin. Ito po yung pangalawang set natin. Pakita po natin isa-isa. Una pong makinarya na ginagamit natin sa ating charcoal briquetting set. Ito po yung ating charcoal pulverizer. Yan po, ang motor po niya, 3 horsepower na electric motor. Yan po, tetestingin po natin yan mamaya-maya. Yan. Ito naman po yung ating mixer. Yan. Dito po natin hinahalo yung ating mga mixture. Kasi po, para makagawa tayo ng charcoal briquettes, yung dinurog po na uling, haluan po natin yan ng binder. Yan, pakita natin. Close up tayo dito. Yan. Ito po yung ating mixer. Yan, pakita natin. Okay. Pagkatapos po natin yung haluan ng ating binder, dito na po natin yan isasalang sa ating charcoal briquetting machine. Ito po yan. Ang makina din po nito, 3 horsepower. Dito po ang output natin dyan. Ang diameter po ng ating mga charcoal na nagagawa ay 2 inches. Yan po, saktong-sakto po yan sa mga samgyupsalan, sa mga lechonan, sa mga ihawan. Pati sa mga resto, sa mga grillery. Yan, patok na patok po yan. Ito po, isang set din po to. Ito po yung kanyang pulverizer, yung kanyang mixer, at yung kanyang charcoal briquetting. Yung set po na to, dadalhin pa po natin ito sa Bukidnon Province. Yan. Ang mga gigilingin po natin dito o yung mga ipaprocess po natin, kakaibang uling. Pakita po natin. Ito po yung uling na gagamitin natin. Yan. Mga uling po ito na hindi gawa sa bao o hindi gawa sa punong kahoy, kundi gawa sa kawayan. Kaya very renewable. Napaka-eco-friendly kasi kung alam po ninyo, yung mga kawayan, napakadali po niyang palakihin. Napakadali po niyang dumami kasi technically, ang kawayan po ay isang uri lang ng damo. Yan po, pero dito gamit yung ating mga makinarya, kaya po natin gawing kapakipakinabang yung ating mga kawayan. Pakita ko po saglit yung naging output ng ating initial testing. I-video po natin yan, no? Ito po, makita ninyo, ang tigas na yan, hindi pa po ito napapatuyo. Ito na po yung ating output ng ating charcoal briquetting na ginamitan po natin ng ating kawayan. Sige po, paandarin po natin isa-isa para makita po natin kung paano gumagana yung ating charcoal briquetting set. Ito po, gilingin na po natin o pulbusin na natin yung ating mga kawayan. Buhos lang po natin yan sa ating pulverizer machine. Yan. Adjust lang po natin yung kanyang bukasan para mahulog yung mga materialis natin. Yun. Yan po, makikita ninyo, kawayan yan. Hindi po yan gawa sa bao o sa kahoy. Ipapakita ko po next vlog natin paano namin ito inuuling. Yan, adjust lang po natin yung bukasan. Pakita natin yung ating output. Ano? Saktong-sakto po ito, yung output na to, yung roughness nito, yung fineness nito, sakto na po yan para dun sa ating charcoal briquetting machine. Yun. Napakadaling gilingin. Ito, ubusin na po natin yung laman. Makikita ninyo, bao. Ay, makikita ninyo, kawayan. Ang bilis oh. Ang bilis mag-output ng ating pulverizer. Pakita po natin. Napakadami kaagad oh. Ganda. Sige po. Off na po natin yung ating pulverizer machine. Yan. Pakita po natin ng malapit yung ating output. Yan po makikita ninyo. Yan. Talagang may cover po ito para hindi po siya maalikabok. Ito po makikita natin meron siyang mga parang gamunggo na output. Yan po, meron din po tayong makikita dito na pinong-pino. Yan po talaga ang disenyo ng ating charcoal pulverizer. Kapag po kasi masyadong pino yung ating pagkakagiling dun sa ating uling, pangit po yung kalalabasan na charcoal briquettes. Kapag naman po masyadong malalaki yung durog ng ating charcoal, hindi po yan magbabind ng maganda dun sa ating binder. Yan po. Ito po yung first step ng ating paggawa ng ating charcoal briquettes. Matapos po natin yung ulingin, isasalang natin sa ating charcoal pulverizer. Titimplahan na po natin ito ngayon
nung ating binder na ihahalo natin sa ating mixer. Pero bago po yun, magsasalang po muna ako ng marami para sulit yung pagpapandar ng ating mixer. Sige po, time-lapse po natin yan. Yan po, nakita natin, napakabilis gumiling ng ating charcoal pulverizer. Ilang oras pa lang tayo naggigiling? Magpa 5 minutes pa lang po, almost 4 minutes pa lang tayo nagigiling. Pero, naka-isang sako na tayo ng ating charcoal na mula sa kawayan. Nakita natin, napakarami na agad. Isang banyera na, ang dami na nitong magagawang charcoal briquettes. Yan po, linisin lang po natin yung ating charcoal pulverizer. Yan ang dami. Close up natin. Yan. Pakita ko po, isang banyera na agad. 4 minutes na pagigiling, ganyan karami agad. Ganyan kalakas yung ating charcoal pulverizer. 3 horsepower, kayang-kaya po yung paandarin ng ating mga farm, ng ating mga bahay. Kung saan man po kayong probinsya, yan. Saktong-sakto to, sa halip na maalipato yung ating kawayan, o yung uling na gawa sa kawayan, kapag ito na briquette po, solid na din yung abo niyan. Susunod po dyan, paandarin po natin dito, sasalang natin yan sa ating mixer. Sige po, samahan nyo ako. Pagkatapos naman pong ipulverize ng ating mga uling, ilalagay na po natin yan dito sa ating mixer. Lalagay na lang po natin to ng ating binder na ang mixture po 10-1-3. Ibig sabihin po, sa kada 10 kilo ng uling, maglalagay po tayo ng 1 kilong kasaba at 3 litrong tubig. Yung tubig po, pwede po natin dun muna lutuin yung kasaba. Pwede din po yung mainit na tubig ang ibubuhos natin dito sa ating mixer. Ngayon po, kapag po nailagay na natin yung ating binder, paandarin lang po natin yung ating mixer. Yan. Yan po. Makikita nyo, maghahalo-halo na po yan. Sabi nga ng mga kabataan ngayon, mekos-mekos na yan mga insan. Yan. Pwede po nating isara yung ating mixer habang naghahalo. Yan, para iwas alikabok. Ngayon, ito pong mixing natin, pwede po natin yung haluin ng 5 to 10 minutes bago natin itaob yung ating mixer. Yan, yung ating mixer kasi, ito yung tinatawag natin na tumbler type, na itataob po natin ito para pwede natin siyang linisin. Yan, makikita ninyo, ang ganda. Halong-halo po yan. Ito po ang tatandaan ninyo sa paghahalo po ng ating, o sa pagtitimpla po ng ating mixture, 10-1-3. Ibig sabihin po, ito, 30 kilos po kasi na uling to. So, nilagyan po natin siya ng 3 kilos na kasaba starch at 9 liters na mainit na tubig. Sa iba po, ang ginagawa po, yung 9 liters na mainit na tubig, dun po lulutuin muna yung 3 kilos na kasaba starch. Yun po. Pwede din po yung ganung proseso. Yan po, makikita natin, halong-halo na po yan. Yan. Pwede na po itong isalang doon sa ating charcoal briquetting machine. Tara po! Bali, ito na po yung halo natin, yung mixture natin, na meron na po itong kasaba, tubig, at yung ating uling na gawa sa kawayan. Ito na po, isasalang na natin yan sa ating charcoal briquetting machine. Paandarin po natin. Okay. Buhos lang po natin yan dito sa ating charcoal briquetting machine. Lalabas na po yan. Yan. Okay. Napakadaling gamitin. Buhos nyo lang po. Dire-diretso lang ang trabaho. Ang capacity po nito, kaya nito 100 kilograms per hour na uling. Yan po. Dire-diretso lang yung ating trabaho. Yan. Papakita ko po sa inyo ng close-up yung magiging
yari ng ating uling. Yan. Napakaganda nito kasi kawayan to eh. Renewable resources, eka nga. Yan. Makita natin oh. Yun. Napakadaling gamitin. Yan po, nakakailang minuto pa lang tayo. Parang wala pa tayong 2 minutes. Ito po yung halo natin. Makita po natin, no? Wala pa tayong 2 minutes. Napakarami na nating nagagawa. Ito pong isang balde nito, 5 kilo po ito. Orasan po natin kung gaano lang kabilis siyang gagawin. Yun. Buhusan pa po natin. Naubos na kasi. Yun. Ganun lang po yung kadaling gamitin. Ayan, ubos na po. Yun. Ngayon po, ito, meron na lang konti dito. Nililinis na lang po natin yung ating imbudo. Yan. Okay na po. Okay na po, tapos na yung ating isang timba kaagad. Tingnan natin, nakailang minuto lang tayo. Silipin ko saglit. Nako, naka 2 minutes lang tayo. 2 minutes, 5 kilo agad yung ating naisalang. Yan po, pakita po natin ng close up yung ating charcoal briquettes. Ito, buhatin ko na lang lahat. Yan po, makita po natin, oh. Oh. Siksik na po yan. Matigas na po yan. Papatuyuin na lang po natin yan ng mga 2 days. Yan, lalo na galtong kainita, medyo inabot na tayo ng tanghali kasi hinintay pa natin yung kasaba natin. Yan, no? Ganda nito. Papakita ko yung magka po natuyo to, bablog natin. Papakita natin, mag-iihaw ako ng tilapia gamit yung ganitong uling. Yan po, nakita ninyo kung gaano kalakas gumawa ng charcoal briquettes yung ating charcoal briquetting machine. Nakita ninyo kung gaano kalakas din gumiling. Ito yung ating pulverizer, ang capacity po nito, more than 100 kg per hour. Ito naman po ang capacity nito, 50 kg per batch. Ang salang po natin, mixing time po natin, 5 to 10 minutes. Ito naman, ito yung ating charcoal briquetter machine. Ang capacity po nito, 100 kg per hour. Nakita nyo, yung 5 kilo, sinalang ko lang ng almost 3 minutes. So, kayang-kaya talaga na makapag 100 kg kada oras. Yan po, 2 set po ito. Yan, pakita natin, 2 set. Ito yung ating pulverizer, mixer, charcoal briquetting machine. Lahat po ito padadala natin sa Bukidnon. Ang gagamitin po nilang materyales, kawayan. Kaya nagsadya tayo dun sa ating farm na mag-uling ng mga kawayan para ma-testing at mapakita talaga natin dun sa customer bago natin to ipadala sa kanilang area na napakaganda ng output na kinalabasan. Close up po ulit natin. Yan po, oh. Bibilad na lang natin to ng 2 days. Pwede na po yan nating i-package para mapadala dun sa ating mga kliyente, dun sa mga lechonan, mga samgyupsalan, depende dun sa inyong mga target market. Kaya po sa mga interesado po, may mga katanungan, pwede po kayong mag-comment sa baba kung meron po kayong makakilala na sa palagay nyo makikinabang ng mga ganitong makinarya. Itag nyo na din sila, i-share nyo na din yung ating video na ito para malaman nila, aba, hindi na natin kailangan mag-import ng mga ganitong makinarya. Dito sa Pilipinas, ginagawa yan ng RM Metalworks. Muli po, ako po si Engineer Robert ng RM Metalworks. Magkita-kita po tayo sa susunod pa nating mga vlog. Papakita ko to, mag-iihaw tayo sa susunod nating vlog. Maraming salamat po.